May bukol po dito. Mga kuwan pa ito. Mga June pa. Sakit na sakit. Hindi ako makatulog. Palagi parang tinatastas yung mga laman ko. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Mga 15 anyos na siguro kami hindi nagkita. Naghahanap kasi sila ng trabaho. Gusto ko silang makita, magpakita sila. Hindi ako makapagamot, magpatulong ako sa kanila. Kailangan ko sila. Sila lang ang dalawang babae ko. Pag man lang ako mamatay, gusto ko silang makita. Matulungan nila ako kahit sandali lang. Buhay pa siya. Gusto niya nga ipahanap tong iyang anak niya dito sa Maynila. Ang gusto dayon siya nga, gusto siya nga makakita siya nga di pa siya mamatay. Karon kay patay naman, unsaon naman nato ni. Noong nakaraang buwan, nasaksihan namin ang masayang reunion ng isang pamilya sa Misamis sa Mindanao. Sa aming coverage doon, nakatagpo rin kami ng iba pang mga kaso ng pagkawala at pagkawalay. Narito ang kanilang mga kwento. December 4, 2005, sa aming coverage ng pagtatagpo ng magkapatid na sina Lorna Sanchez at Carmelita Cabase sa Hingoog City, Misamis Oriental, nakilala namin si Aling Esther. May bukol po dito. Mga kuwan pa ito. Mga June pa. May tumor sa tiyan si Aling Esther, kaya ganun na lang ang panghihina ng kanyang katawan. Sakit na sakit. Hindi ako makatulog. Palagi parang tinatastas yung mga laman ko. Pero ang higit na nakakapagpabigat ng kanyang karamdaman, ang pagkawala ng dalawa niyang anak na babae. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Mga 15 anyos na siguro kami hindi nagkita. Kwento ni Aling Esther, sabay umalis ang dalawa niyang anak. Balak daw kasi ng mga ito na pumunta ng lungsod para doon maghanap ng swerte. Naghahanap kasi sila ng trabaho. Mula noon, wala na raw siyang balita pang natanggap mula sa kanila. Hiwalay si Aling Esther sa ama ng kanyang mga anak. Ngayon, katuwang niya sa buhay si Mang Eutequio. Hikahos daw sila sa buhay, kaya gusto niyang manawagan sa kanyang mga anak. Gusto ko silang makita, magpakita sila. Hindi ako makapagamot, magpatulong ako sa kanila. Bukod sa pananabik na makita ang kanyang dalawang anak, kinakailangan din niya raw ngayon ang tulong ng magkapatid. Hindi na raw kasi niya maipagamot ang kanyang sarili. Kailangan ko sila. Sila lang ang dalawang babae ko. Pag man lang ako mamatay, gusto ko silang makita. Matulungan nila ako kahit sandali lang. Sa pakikipag-usap namin kay Aling Esther, napag-alaman naming Evangeline at Maria Esther ang pangalan ng mga nawawala niyang anak. 32 years old na raw ngayon si Evangeline at mahigit kumulang 26 years old naman si Maria Esther. May nakapagsabi rin daw na nakapag-asawa si Evangeline ng isang empleyado sa City Hall ng Muntinlupa. Pero bago pa namin nasimulan ang paghahanap, isang masamang balitang dumating sa amin. 2 linggo matapos namin siyang makausap, sumakabilang buhay na si Aling Esther. Nung binalikan namin si Mang Eutequio, nadatnan namin itong nag-aayos ng mga gamit ng kanyang pumanaw na asawa. Namatay daw si Aling Esther na may sama ng loob. Buhay pa siya. Gusto niya nga ipahanap tong iyang anak niya dito sa Maynila.
Ang gusto dayon siya nga, gusto siya nga makakita siya nga di pa siya mamatay. Karon kay patay naman, unsaon naman nato ni. Sa ngayon, umaasa pa rin si Mang Eutequio na babalik ang mga anak ni Aling Esther. At sa pagkakataong ito, ang natatangi niyang panawagan kina Evangeline at Maria Esther, madalaw man lang daw sana nila ang puntod ng kanilang ina. Sa coverage namin yun sa Misamis, 2 panawagan pa ang aming natanggap. Nakilala rin namin si Lorna Oronos, kapitbahay ni na Aling Esther at Mang Eutequio. Nananawagan daw siya sa pamangkin niyang si Roselyn Mansigyao, 24 years old na ngayon. Yung sinabi mo kagabi. Pag umangko na ako, dugay na napulo na katuig. Nawala na nagpakita sa amo. Yung mama na sakit na. Pagpangita sa iya. Ang gusto lang namo, balag di siya kauli. Basta mahibaw mi kung asa siya. Yun lang, mula na akong gituyo sa pagtawag sa iya. Kwento ni Lorna, 14 anyos pa lang daw noon si Roselyn nung umalis sa kanilang puder. May nagyayaraw kasi ditong pumunta ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pero mula noon, wala na silang natanggap pang balita. Ikuha siya dito sa tablon sa katulong. Kaso wala na namon nahibawi kung asa na siya karon. Habang nasa biyahe, nalaman din naming may mapait palang nakaraan ang isa sa aming mga kasama. Si Ernesto ang aming driver. Lumaki raw siya na hindi nakikilala ang tunay niyang ama. Ipinagkait daw kasi sa kanya ng kanyang ina ang kinaroroonan nito. Hilig ko lang sa Panginoon na magkita pa rin kaming mag-ama. Kasi simulat sa Paul, hindi ko rin siya nakita. At base sa aming kwentuhan, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang ama. Jaime Acuña ang buong pangalan nito, 60 to 70 years old na. Tumungo kami noon ng Misamis nang may isang layunin, ang pagtagpuin ang magkakapatid na minsan nang pinaglayo ng tadhana. Sa aming pag-uwi, bit-bit naman namin ang panawagan ng iba't ibang mga pamilya pang nangungulila. Asa siya. Ang tanging dalangin namin, matugunan ang kanilang matagal ng hiling na makapiling muli ang pinangungulilaang mga mahal sa buhay. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang